Isang matagumpay, mapagpalang tanghali po sa ating lahat na magili po nating taga-subaybay. Dito po sa ating pong programang Tinapay ng Buhay. Ito ang inyong kapatid, kamanggagawa kaibigan si Bishop Vic Rabara. Nag-aanyaya po sa inyo ng ilang minuto na ating pagbubulay-bulay po sa mga salita ng Panginoon na nagiging kalakasan, katatagan ng ating mga buhay espiritual. Maraming salamat sa inyo pong paglalike, pag-share, at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel, YouTube channel Vic Rabara, para ma-review ninyo yung mga earlier uploaded video messages, and you will have the opportunity to share that with your friends and with your loved ones para sila rin naman po ay mapagpala sa mga espiritual na mensahe. Maraming salamat po. Dito sa Exodus chapter 3, babasa po tayo ng ilang mga piling talata. Verse 1. Now Moses was keeping the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. And the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire out of the midst of a bush. He looked, and behold, the bush was burning, yet it was not consumed. And Moses said, I will turn aside to see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses. And he answered, Here I am. Then he said, Do not come near. Take your sandals off your feet, for the place on which you are standing is holy ground. Verse 6. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. Matindi po. Matindi. Tapos, eto po mga sumusunod na mga talata. Verse 9. Behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression which the Egyptians oppressed them. Verse 10. Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. But Moses said, Who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? But he said, I will be with you, and this shall be the sign for you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa po ng kanyang mga salita. Alam natin na ang mga Israelita po ay naging, sabihin natin pong parang bilanggo. Sila ay nahirapan, pinahirapan nung sila ay nasa Ehipto. Kung babalik tayo ng kunti po, para lang magkaroon tayo ng background, alam nyo na po ang nangyari sa magkakapatid na sina Joseph, na kung saan ay itong kanyang ilang mga kapatid ay nagseselos sa kanya. Sa tingin nila, paborito
ng kanilang ama si Joseph o si Jose. Kaya nag-usap-usap sila, nagplano sila na patayin na lang si Joseph. Pero yung kanilang panganay na kapatid, si Ruben, sabi, huwag nating patayin. Kaya yung ginawa po nila ay ibinenta na lang po nila sa mga merchants. Ibinenta nila. Pero ganun pa man, pinapalabas nila na napatay si Joseph. Kaya ganun na lang po ang kalungkutan ng kanilang ama. Pero sa katunayan, ibinenta po siya. Hanggang si Joseph ay nakarating na po sa Egypt. At sa talino na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay naipromote siya. Naipromote. Hanggang sa, sabihin po natin, naging prime minister po siya. Administrator po siya sa Egypt. Nung nagkaroon ng tagutom sa lugar ng kanyang ama at ng kanyang mga kapatid po niya ay nagpunta sa Egypt para bumili ng pagkain. Hindi nila alam na panahong yun ang kanilang kapatid na si Joseph na kanilang ibinenta. Siya ang prime minister. Hindi nila alam na sa kanilang mga pagpunta-punta doon ay si Joseph pala ang kanilang kausap. Pero hindi nagpakilala si Joseph kaagad. Hanggang sa dumating ng pagkakataon na nagpakilala na siya yung kapatid nila na pinagmalupitan. In short, nagkaroon ng reunion. Nalaman ng paraon ng hari ang pangyayari sa mga kapatid ni Joseph at mismo yung hari ang nagsabi kay Joseph na pakuha mo mga mahal mo sa buhay at tumira sila sa Goshen. Yung Goshen yun ang pinakamaganda na lugar sa buong Ehipto dahil doon po dumadaloy po yung ilog ng tawag po ay Nile River. Hindi sila naubusan ng pagkain dahil meron silang pampatubig sa kanilang mga plantations doon sa Nile River. Naging magandang kanilang buhay nung panahon ni Joseph. Hanggang sa dumating pa panahon na namatay na si Joseph, nagkaroon ng iba-ibang mga hari na hindi na nila alam ang kasaysayan at hindi nila alam at kilala kung sino si Joseph. Pinagmalupitan po sila. Hanggang sa dumating na po yung pagkakataon na ito si Moses ay naipanganak at pilit nilang itinago pero hindi nila maitago hanggang sa inampon na po siya ng prinsesa doon po sa Ehipto. Lumaki siya. Nang sabi ng mga scholars, siya na sana ang susunod na magiging paraon. Pero nung isang araw nakita niya ang isang Egyptian, pinapahirapan niya ang kanyang kapatid na Hudyo. Kaya nung nakita niya walang nakakita, napatay po ni Moses ang Egyptian na nagpapahirap sa isang Hudyo. Isang araw, nakita niya mayroong parehong Hudyo o Israelita ang nagtatalo't nag-aaway. At nais ni Moses na ayusin. Pero sabi ng isa, sino ka na maging hukom sa amin? Gagawin mo ba yung ginawa mo sa Egyptian? Natakot si Moses sapagkat nakarating sa mga Hebrew yung ginawa po niya sa Egyptian na pinatay niya na itinago niya sa buhangin. Dahil sa takot po niya, siya na po ay naglayas hanggang sa nakarating na po doon sa lugar na kanilang kinalalagyan na itong pangkakataong ito. Nakapag-asawa na po siya doon at hanggang sa siya po ay naging pastol ng mga hayop ng kanyang biyanan na si Jethro. Isang araw nung siya po ay nagpapastor ay meron siyang nakita na kaiibang panuurin o kaiibang tanawin. At nagkaroon po siya ng pagnanais na nais na malaman. Purihin ng Panginoon sa kanyang karanasan. Dito po sa ating binasa po ay may ilang bagay na ating makikita. Number one, una, yung makikita po natin yung the circumstances around Moses. Circumstances. That time, nagpapastor po siya. Inaalagaan po niya ang mga hayop ng kanyang biyenan dahil naging pastor po siya. At sa kanyang pagpapastor doon sa wilderness, ay meron siyang nakitang isang bush. Umaapoy, pero hindi natutupok. Yun po yung circumstances around him. Nagpapastor siya, nandun yung mga hayop, tapos meron siyang nakita na umaapoy, pero hindi siya natutupok. Yun circumstances. Pangalawa, makikita natin yung curiosity ni Moses. Sabi niya, lapitan ko nga, tingnan ko nga ito. Bakit hindi natutupok bagamat umaapoy?
Pero po, out of his curiosity, nung lapitan po niya ay may tinig siyang narinig. May tinig siyang narinig. At narinig po niya, well, hindi ko po alam kung aware na po siya, familiar na po siya sa tinig ng Panginoon. Dito po sa teksto ay tila bagang hindi. So, mayroong circumstances around him, mayroong curiosity na galing sa kanya dahil nais niyang makita kung ano ba itong nakikita niya na nasusunog pero hindi natutupok. Curiosity. Pero paglapit po niya, ito yung pangatlo, there was a command. Command. Ano po? Circumstances, curiosity, command. May command. Sabi niya, tanggalin mo yung panyapak mo dahil itong lugar na kinalalagyan mo ay isang banal na lugar. Nagtaka siya. May boses siyang narinig. Ano po? Tanggalin mo because this is holy ground. Dahil sa kanyang takot, siya po ay nagpatira pa. Talaga naman pong there was a command na alisin niya yung kanyang panyapak. At nagsalita po yung tinig habang nagsasalita. Mayroong dialogue sila hanggang sa natanong ni Moses, sino ka? Sino ka? At siyempre po, sumagot ang boses, ako ang ama, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ako ang Diyos ni Jacob. Ibig sabihin, ibinabalik ng boses kay Moises na siya yung Diyos noon pa man. Siya yung Diyos noon pa. Na itong Diyos na ito ay kanyang tinutupad ang kanyang mga pangako. Na kung ano man ang pangako ko ay Abraham, tutuparin ko. Ano man ang pangako ko ay Isaac, tutuparin ko. Ano man ang pangako ko ay Jacob, ay tutuparin ko. At kung ano man pangako ko ngayon, tutuparin ko. At dito po sa kanila pong dialogue, hanggang sa tinatanong pa rin ni Moses, sino ka? At sabi nga ng Panginoon, I am that I am. Sabi niya, narinig ko ang kanilang panaghoy, ang aking bayan. Nakita ko ang kahirapan na kanilang dinaraanan. Sabi niya, isusugo kita doon para ilabas mo sila. Ilabas mo ang iyong mga kalahi, ang iyong mga kababayan. At ito ang magiging palatandaan. Pag nailabas mo sila, sumamba kayo sa bundok na ito. Ang ganda, ano po? Ang ganda. At kung susunod-sunod po natin yung ilang mga kabanata, ilang mga talata, ay nakita po natin na pumunta nga po si Moises sa Ehipto at naging spokesperson po niya ay ang kanyang kapatid na si Aaron. Dito po sa ating mga binasa ay may ilang bagay lamang po akong nais po na sabihin po sa ating lahat. Una, sa ating buhay, sa ating paglilingkod, mahalaga po na tayo ay magmasid sa ating kapaligiran. Tayo ay maging mapagmasid, mapag-obserba sa ating kapaligiran sapagkat maaring mangungusap ang Panginoon sa ating napapanood, sa ating karanasan, sa ating nararamdaman, sa ating paligid. Pangalawa, napakahalaga na bukas ang ating puso at ang ating isipan, ating tenga sa pakikinig sa Panginoon sa posible niyang sasabihin sa atin. Yung posible niyang ibigay na instructions sa atin. Pangatlo, yung napakahalaga po yung ating pagsunod sa Panginoon kung ano man po ang kanyang misyon, kung ano man po ang sasabihin po niya sa atin. Napakahalaga ng puso, isip, pandinig natin ay bukas sa Panginoon na siyang tumawag sa atin, na siyang patuloy na gumagabay sa atin, na siyang patuloy po na gumagawa sa araw-araw nating buhay. Tandaan po, ang paligid, ang ating mga sitwasyon ay pwedeng gamitin ng Panginoon para mangusap siya sa atin. Maging bukas ang ating mga mata, ang ating tenga, ang ating puso sa pakikinig sa Kanya at maging masunurin po tayo sa Kanyang pinapagawa. Maraming salamat. Ito po ang iyong programa Tinapay ng Buhay. Patuloy na nagsasabing mahal tayo ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat. Pagpalain tayong lahat. And shalom to everyone.